Printer na kayang makapag-print ng borderless na 4R, 5R, 8R, A4 at letter size. Pero kung unang tingin lang na ganyan, no? Unang tingin lang na ganyan. Ang ganda ng print. Yung kupas nito sa magtatanong, depende yan kung ano yung paggagamitan mo, kung paano mo siya i-store. Nyo to alisin. To. Ito ang warning, wag na wag hawakan. Kunyari naglagay ako dito, magiging dalawa yung photocopy. Ngayon, pagka gusto ko black lang, ipipress ko to. Kung yan. Nilagay ko dito, hindi nalusaw yung print. Ngayon, kung nakabili kayo ng mga original ink na Canon black ink tas nalusaw, hindi pigment yun. And welcome mga ka-printing. Ngayon, i-unbox na natin itong Canon G2010. Itong Canon G2010 ay upgrade version ng G1010. Ito ay 3-in-1, merong print, no? Usual print, scan, and photocopy. Ngayon, i-unbox muna natin. Yan mga ka-printing, open na natin. Itong Canon G2010 ay halos parehas ng specification ng G1010. So ako, matagal akong user ng G1010. Hanggang ngayon ay okay pa rin. Almost 2 years na. Ito, binili to mga ka-printing sa Canon flagship. Ang original price nito ay kulang-kulang 8,000 pero nakuha lang to ng 6,000 plus dahil nga ginamitan ng YouTube voucher. Kung tatanungin niyo yung ink, no, ang ink nito, yung black ay pigment na. Then yung color niya ay dye. Kaya medyo may issue pa rin sa fading. Pero depende pa rin yan sa pag-handle ng photo, no, o tsaka ng kung paano mo siya gagamitin, paano mo siya i-store. Kung naka-expose yan, kukupas talaga. Pero kung mga naka-album siya o hindi siya masyadong nasisikatan ng araw na direkta, hindi siya ganun tagal kumupas. Kung mga document printing sa bahay ng mga estudyante, goods na goods to dahil maraming replacement ink tulad ng Inkrite. Pero ngayon ang nire-recommend ko, nag-i-stick ako sa original black ink, no? Original black ink, then sa colored ay LNC. Ito yung setup ng G1010 ko ngayon. Yan, G1010, GI790 pa rin to. Actually, hindi na to bagong modelo kasi meron ng model na mas upgrade dito. Yun ay yung may maintenance cartridge. Kumbaga sa Epson series, maintenance box. Yan, yung model niya mga G2770. Meron siyang maintenance cartridge. Ito kasi ay parang pad lang din. Pero ang kagandahan dito, ang advantage dito, madaling maglagay ng external waste tank. Tatanggalin mo lang yung sa likod, no, parang G1010. Yung sa feeder, makikita mo na ma-access mo na yung dalawang hose. Kaya dalawang hose yan kasi ang printer head ng Canon ay hiwalay. Hiwalay ang colored, hiwalay ang black. Parang cartridge ang itsura niya pero nahando na rin ang printer head. Open na natin. Ang laki ng box. Tsaka mas mabigat siya sa L3310. Ito yung L3310 ko. Mas magaang yung L3310. Ito ang bigat. Pati kahon malaki. Ang layo. Ito yung kahon ng G2010. Kahon ng L3310. Ang laki ng G2010. Yan, ngayon, open na natin yung printer. Yan, box na. Tanggalin na natin sa box. Yan. Canon flagship store yung binila, no, para sigurado. Lalagay natin yung link dyan sa baba ng video description or sa comment section. No, usual na kailangan na laman nito, plug, no, yung USB, syempre yung printer. Sana natin yung printer sa loob. Mas mabigat siya sa L3310. Mabigat. Meron pang CD. Tapos yung manual. Then, dapat yung original ink na nandito. Pero kung ako sa inyo, bumili na kayo ng extra ink, no? Para pagka naubusan, meron agad na supply. Ngayon, kung ang iniintindi nyo ay warranty, mag-stay kayo sa original ink. Ngayon, kung tapos na yung warranty, pwede kayong mag-Inkrite, pwede kayong mag-LNC. Ito yung aking recommendation. Recommendation ko to, no?
maraming gumagamit ng universal ink, pero iba kasi ang timpla formulation kapag talagang yung ink ay para sa Canon. Yan, tulad sa G1010. So, ang LNC may specialized ink na ginawa para sa Canon printer. Tulad nito, GI790 para sa Canon printer. Siyempre, dapat mga ka-printing, hindi mawala ito. Kasi ito, importante. Ito yung printer head na isang black, isang colored. Yan. Ang model number nito ay CH7, BH7. Ayan. Kung nababasa nyo, no? So, ipaba muna natin to, no? Yan, mas malaki siya, no? Yan. Mas malaki. Yan. Paikutan muna natin ang video, no? So, eto siya. Yan. Yung likod. Yan. Parang G1010 din, no? Dito ako naglagay ng external waste tank, no? Tinatanggal to. Tapos makikita mo yung hose dyan. Yan. Pag nilagyan nyo ng ganun, mawawala yung warranty. Matic yan. Yan. Yan, papakita ko lang, no? Mas malaki yung G2010. Mas maliit itong L3310. Itong Epson printer, mas maliit. Mas magaang. Mabigat yung Canon printer. Bigat. Hindi ko nga maano agad ng isang kamay. Eto, magaang. Hanggang lang niya. Then, mas marami siyang button yung G2010. Yan, may maintenance settings. Tapos may LCD. Yan, black. Colored, no, pag nag-Xerox. Ito LCD, no. Alam ko, nare-reset din yan, no. Hardware reset. Yan, meron siyang dito, kung nakikita nyo. Then, etong L3310, simple lang yung mga button. Ito recommendation ko, no, as a computer tech at matagal na naging technician ng Nitopia Internet Cafe, hindi pa kasi ganito yung printer nun. Kung business talaga, business focus ka at marami kang services at maraming gusto kang gawin. Ito kasi ang head ng Epson printer ay kaya ang iba't ibang klase ng type ng ink. Tulad ng sublimation para sa mug, para sa t-shirt, tulad ng pigment ink, no, para sa mga outdoor sticker. Ngayon, pagka mga pang-estudyante, lahat etong printer na to, nire-recommend ko pwede. Wala kasi, hindi mo makikita ang lahat ng magagandang feature sa isang printer. Tulad nito, nabago na ng Epson yung feeder niya, kumakain na ng makapal na papel, kaya lang pagdating dito sa paper guide, yung may tip na tinatawag, bumabakat yung print mo, no, lalo na kung glossy, may bakat na roller marks. Ngayon, dito sa Epson printer, maganda yung feeding system niya. Kumakain siya ng makapal na papel. Kung meron man siyang shark teeth, hindi talaga masyadong visible. Unlike dito sa Epson printer. Ang problema lang talaga, kung pure business ka talaga, no, yung nagti-t-shirt printing ka, sticker na pang outdoor, ay hindi pwedeng lagyan ng full pigment itong Canon G2010. Although yung black niya ay pigment na, pero ang formulation niya ay hindi parehas ng pang Epson. Yan, kung sticker lang, no, mga notebook sticker, indoor sticker, yung mga desktop publishing, calling card, invitation, goods na goods to, no, lalo na kung mga thick paper talaga yung ginagamit mo, yung gumagawa ng mga special invitation, no, yung mga naka-fold, bagay na bagay to kasi hindi naman yan i-display at hindi talaga siya direktang maaarawan, kaya goods na goods to. Habang tumatagal, akala mo kung magsisimula ka, isang printer lang okay na. Pero bawat services, nangangailangan ng ibang features o katangian ng printer.
dadami yung printer mo. Yan, nahaba na kasi yung video natin, no? Recommendation ko para sa student, dito or dito okay lang, goods na goods yan. Kasi may mga replacement ink naman yan para sa student. Alam naman natin ang student kailangan budget meal lang. Lalo na yung mga nagti-thesis, feasibilities, gumagawa ng report. Alam naman natin kung gaano kamahal magpa-print sa labas. Ngayon, nakita nyo naman no, yung mga ibang video ko, ginagamitan ng YouTube voucher kasi itong Bentech ay kasali sa YouTube Shopping. Ngayon, yung mga subscriber ko, pag nakita nyo yung tag product dyan, kinlik nyo, mareredirect sa Shopee, no? Kailangan sa cellphone. Merong mababawas. Hindi ko kontrolado yung percent kung magkano yung nababawas, pero mas nire-recommend ko yung mga sale na 111 to 1212 sale. Yan. Pwede kasing 12%, pwedeng 20, pwedeng 15, pwedeng 20, pwedeng 30 na yung pinaka maximum. No, sa ngayon, ang kuha ko dito ay 6,000 plus lang. Same din nito. 6,000 plus din ang aming kuha nito. Kaya talagang sulit na sulit nung nakaraang 888. Kasi nasa 10,800 ang orig price nito. Ito ay parang nasa mga 8,000. Mas mahal pa rin talaga Epson kasi printer head talaga ang magkakatalo dyan. Yan, sana po i-like nyo yung video na to o i-share ninyo, no, para makaano pa tayo ng ibang mga equipment. Yan, yun lang po hinihiling ko, no, kasi hindi na tayo masyadong nakakatanggap ng dito na lang tayo maasa. Ngayon kung meron tayong maganda-gandang earning, pwede pa tayong bumili ng ibang printer. Malay nyo, yung printer ko na to, kung sakaling maibenta ko ng mas mababa, no, kung dumami na yung printer ko. Kasi sa ngayon, ang printer ko ay, meron na akong 3 printer, no, isang G1010, isang L121, ito yung pinaka-latest, L3310. Tapos ito sa ate ko kasi to Canon G2010, meron silang maliit na shop, nagsiserox sila, no. Kung Xerox lang din kasi tipid din ng ink nito kung LNC yung gagamitin mo. Ngayon, dito na tayo sa setup na tayo. Setup na natin tong printer. Pa-like lang po mga subscriber, no. Mga viewers, paki-like lang po. Pa-like lang po yung ating video. No, setup na natin, no. Re-refillan na natin ng ink. Yan, kailangan matanggal natin lahat ng mga orange na tape. Isinuhan na natin to. Then meron pa yan sa loob, no. Yan. So, alisin natin. Yan, dapat maalis to. Yan, naalis na. Then ito, nakikita nyo to. Tsaka ito, ipipress nyo lang yan. Yan. Nataas na. Tingnan natin, baka may tape pa. May tape pa yung nakalagay. Make sure na walang tape para walang mag-obstruct sa printer head. So, all goods naman. Yan, all goods naman, no. Yan, ilalagay na natin yung printer head. Ang code ng printer head sa black, BH7, sa colored CH7. Kung bibili kayo, BH7 tsaka CH7 pag nagka-problema na yung printer head. So, install muna natin yung black. Alisin lang natin dito sa kaha. To, need nyo tong alisin. Ito ang warning, wag na wag hawakan tong nozzle, itong printer head. Wag na wag hawakan yan. Tsaka ito. Then, ito alisin din to. Yan. Then, ilalagay na dito sa black. Makikita naman natin yan sa letter B. Yun, letter B. Yan, ilalagay dito. Lalagay lang dyan. Then, yung colored naman. Then, alisin to. Yan, wag na wag hahawakan itong part na to. Tsaka ito, baka ma-static. Yan, tas alisin to. Then, ilalagay na yan dito. Lapit natin. Ibababa na to. Tas ito. Tas ito. Yan, dapat nakalock. Dapat nakalock siya. Double check. Then,
Magre-refill na tayo ng ink. Original ink muna. Ito yung original ink. Yan, bili lang kayo sa Shopee, no? Canon Flagship Store. Pero meron din namang authorized na shop sa Shopee, authorized ng Canon. So, black muna tayo. Malaki ang tank ng black. Malaki din yung ink niya. Ink bottle. Matagal maubos to. Tested ko na to sa Canon G1010 ko. Tagal maubos to, no? Kahit mahal tong original ink, sulit naman dahil sa laki niya, no? Nakita nyo yung laki ng bote. Kita nyo to. Ang liit, di ba? Ang taba. Yan, made in Japan. Yan, 135 ml. Tapos ito, 70 ml lang. Tanggalin natin to, no? Parang parehas din sa L121. Yan, wag lang kayo magkakamali, no? Hindi to parehas ng L3310, no? Na spill free, tsaka hindi pwedeng magpalit-palit. Tingnan natin, baka merong dito. Ay na, rekta na pala. Rekta na isasalin. Yan. May mga division sa tank. May division. Yan. Medyo ipipress, no? Find my way to you. Yeah, I want to find my way to you. You, my love. There's so many people who say that they won't when they will. I could use some motivation, but I know how I feel. Faster than you like. Takpan na natin. Then, mag-i-initialize, no? Yan, okay na. Nalagay na natin yung ink. Dito, i-plug natin sa outlet. Yan, kailangan nang i-plug sa outlet. Then sa likod. Oo nga pala mga kaprinting, itong L2010 ay walang Wi-Fi. Ang susunod na model na may Wi-Fi ay Canon G3010. Advantage ng may Wi-Fi yung printer, capable ng mobile printing. Pero pwede din naman mobile printing pero gagamit ng OTG cable plus may i-install na application sa cellphone. Ngayon naka-plug na sa outlet. Yan, nag-turn on na. Yan. May power na siya. Yan, antayin lang natin, no. Tapos may makikita ka dito, no, 0. Press lang natin to. Long press. Yan. Yan, nagcha-charging na. Find my way to you. Yeah, I want to find my way to you. You, my love. There's so many people who say that they won't when they will. I could use some motivation, but I know how I feel. Faster than you like. Yan, so okay na mga kaprinting, no. Nag-steady na to. Tapos may number 1 dito. Yan. Okay na yan. Para ma-check natin kung nag-initialize na, open ko to. Then,
Kung makikita nyo dito, kanina walang laman yan, ngayon may laman na. Kailangan wala yung mga gap. Kasi pagka nagkaroon ng gap yan, papangit yung print nyo. Kumbaga merong hangin sa loob, makaka-epekto yon sa quality ng print. Yan. Then, eto ay mag-Xerox muna tayo, no? To, paano mag-Xerox? Paano mag-Xerox o mag-photocopy dito sa Canon G2010? So, maglalagay tayo ng bond paper. Yan, lalagay tayo ng bond paper. Ito yung aking tips lang. Wag na wag nyong pupunuin na sobrang daming dito, no? Mga 20 sheets lang, no? 20, 30, ganyan. Pero yung mga yung sobrang kapal na ganyan, pwedeng sirain kasi yung mga rubber ng pick-up roller. Lagay tayo dito ng bond paper. Then, magpo-photocopy na tayo. Yan, so, ilagay lang dito. Ang support nito, A4 lang, no? Hindi ganun kalaki yung flatbed scanner. Then, ganun din naman sa, sa Epson, eh. Ganito lang din kalaki. Kung ano lang yung kakasya dito sa pinaka screen na to, yun lang yung part na mapo-photocopy. So, maglalagay ako nito. Then, kasi sa Epson, walang display. So, dito, kunyari, naglagay ako dito, magiging dalawa yung photocopy. Ngayon, pagka gusto ko black lang, ipipress ko to. Kung colored yung nilagay nyo dito, so, ilagay natin dito ay pure text lang, black lang. So, ang pipindutin ko ay black. Yan, tapos 2 piraso. So, press ko to, 2 piraso. Kung gusto nyo 3, yan, 10, ganyan. Yan. Hanggang ilan lang, check natin. 15, hanggang dito lang, no? Full. Pag pinrest natin to, babalik sa 1. So, may limitation pala, no? 15, 17, 18, 19. Pagdating ng 20 lang. 20 pieces lang, no? 20 pages lang. So, pwede kayong maglagay dyan ng 20 pages. Then, balik natin no, sa 1. Lang tayo ng 2. Yan, sayang kasi papel, no? 2 na lang. Then, press ko na tong black. Then, magbibilinking to. Then, kakainin na yung papel. Photocopy niya na. Yan. Nilagay ko dito 2, no? Nagbi-blinking yung nilagay ko, no? Na number 2. Yan, ang ganda ng print. Yan. Yan. So, okay, ganun. Pag sa colored naman, ganun din, same din. Pag colored naman, sige, natin, no? I-demo pa rin natin. Press natin tong stop. Ayan, naka 1. 1 na lang, no? Napakita ko naman kung gusto nyong marami. Yan, pipindutin nyo lang to hanggang 20. Kung gusto nyong ibalik, press nyo lang tong stop. 1 lang. Then, magpapalit ako ng may kulay. Yan, para makatipid ako sa papel. Yung papel, ito na lang yung aking ilalagay. Yan, alisin ko to. Ito, colored naman. Yan. Center nyo lang, no? Ito for testing lang, no? Ngayon, ilagay ko na rin dito 2. Then, press ko naman yung colored. Yan. Yan. Nagbi-blink din to. Nagbi-blink yung ilaw dito. Yan yung normal. Kinain yung papel. Yan. Mas matagal lang, no? Mas mabagal sa colored. Mas mabagal siya sa colored. Yan. Yan. Bago pa yung head, kaya ang ganda ng print pa niyan. Yan, ang ganda, oh. Halos parang original yung photocopy. Yan. Yan, yung pangalawa naman,
Medyo mabagal sa colored. Pero yung quality, yung ganda ng print niya, bond paper lang yan ha. Ang bond paper natin ay hard copy. Hindi ako bumibili ng ibang brand, no. Hard copy lang ako. May binibili ako dati pag naubusan, pero mas nire-recommend ko ang hard copy na bond paper. Check nyo na lang dyan sa tag product, no. Hard copy na bond paper. Yan. So, yun. Tapos na natin i-demo yung colored and black photocopy. Ito yung black. Ito yung colored. Yan. Yan. So, i-water test naman natin. I-water test natin yung printout. Yung sa black muna, no. Ilitan ko lang no para kumasya dito sa ano plato. Water test. Black yan. Original ink. So hindi nalusaw, no? Hindi nalusaw yung print. Ngayon kung nakabili kayo ng mga original ink na Canon black ink tas nalusaw, hindi pigment 'yon. Yan, hindi nalusaw, no? Hindi nalusaw. Original ink to, hindi nalusaw. Bago, no? Kalalagay lang natin. Hindi siya nalusaw. Sina natin. Then, yung colored naman. Yung sa likod. Sa colored naman. Test natin. Hard copy. Photocopy lang to, no? Ilagay natin dyan. Tingnan natin kung malulusaw. Kung iba talaga pagka original ink eh. Babad na to sa tubig. Hindi siya nalusaw, no? Original ink to. Hindi siya nalusaw. Hindi nag-smudge basta-basta. Hindi nag-smudge. Yung sa akin kasi ano na eh. Hindi na siya original ink. Kaya lang talagang pricey ang original ink. Na-test natin, no? Water test. Kahit yung colored, hindi na basta natunaw, no? Original ink. Yung Copas, hindi natin basta-basta kasi matitest yan, eh. Kailangan ng time para malaman. Yan. Yun. Okay pala original ink nung hindi, ano. Pag nakabili kayo ng black na natutunaw, yung printout niya, hindi original yon. Baka hindi pigment yon. Original pa to eh. Made in Japan. Made in Japan din naman yung nabili ko dito sa G1010 ko. Ito hindi ko alam kung pigment kasi kaya hindi ko sinasalin. Kaya original ink pa rin talaga ang ginagamit ko sa black. Pero sa colored, LNC na. So yun lang. Susunod naman natin ay paano i-setup, no? Ito ay para sa mga beginner, sa mga magi-install pa lang ng bagong printer. Huwag nating kakalimutan mag-subscribe dito sa Bentech. Maraming salamat.